Meron kami parang gustong iregalo sa inyo. Nasa kauna-unahan, bagaman may mga treasure hunter na nagbablog din sa YouTube. Kahit pa yun si mga tinatawag na kilala na vlogger sa YouTube na tinatawag na Surigao-san, wala sila nito. Surigao, Sanso sa Surigao, meron din mga kayamanan. Wow! Ako'y nagagalak mga katiyats dahil Bustoyo, isang pangunahin at sikat na vlogger ngayon sa YouTube, ay nagka-interest na sa treasure hunting. Dahil sa mayroong lumapit sa kanya at nagpapatulong ng kagamitan para makuha yung kanilang hinukay. At napakaganda ng episode na ito ni Bustoyo kasi yung nilapit sa kanila ay isang Emperor Treasure Site. Yan ang 777 na napakalaging kayamanan yan. Mamaya i-decode ko ito after mapanood natin ang video para kung mapanood din ito ni Bustoyo at ng yung mga taong lumapit sa kanya ay meron silang ideya tungkol sa aking pag-analyze at pwedeng i-combine na rin sa kanilang sariling analysis. Atin panoorin ang video. Pasok po tayo, tay. Uy, mukhang mabigat yung dala nila. Ano po ba yung dala natin? Ano ba yung dala natin? Dala natin dyan. Sino bang kakausapin ko dyan? Kuya, lagay ko lang to. 29 feet. 29 feet. So, 29 feet po dyan. Lalim na nun. Tapos, Tingnan. Ang laki pala niyan. Wow. 7. Ano yan? Hindi ba yan Mon? Ano yan? Ano yan? malapad yan. Kinuha lang namin yung may number. May number. Parang lupa siya. Malambot pa. Walang to yung... Napanabog yan sa... Ha? Ito nung kunin namin, kinuha namin sa ilalim. Pero mga wipes. May value ba yan? Ano ba to? Ito'y parang akala namin, ito'y yung pinakatak na ng treasure. Naguluhan si Bustoyo dito kasi first time na may lumapit sa kanya na ang dala ay bato na mayroong marka. Kaya dito ay nagka-interest si Bustoyo kasi first time nga sa kanyang pawn shop na mayroong nagdala nito, ang ating katiats. So kung ito'y legit man na marka na talagang nahukay, ito'y nagsimbolo ng 777 billion yen na halaga na nakabaon. Mamaya ay atin i-analyze yan at i-illustrate kung gaano kalalim. Okay, so patuloy natin panoorin ang video dito sa Pinoy Pawn Stars Bustoyo. Pero ito pala marker. Marker. Marker na yung So 29 feet. Paano nababa yung 29 feet? Kasi may marker yun sa itaas. Hukay kami ng hukay. Ano naman yung marker po sa taas natin? Ang tawag namin doon sa Infanta Quezon noon, barkong bato. Barkong bato. Kasi yung itsura niya parang barko. Una, itong 7 na ganito, ang ibig sabihin doon sa treasure find ay yung hukay pa. More dig, parang dig, Oo, dig pa, ito, ukay. oo. Saan nyo naman sa Google yan? Gold bar. So 7 hukay pa. Itong 7 plus Ang mga jewelry yung mga gawa na yan. Tapos 7x gold bar. gold bar. Yun ang ibig sabihin. So, saan lugar to? Pwede nyo ba sabihin o hindi natin malaman? Pwede. Secret muna niya. Sikreto muna. Ano may nahukay na ba kayo doon sa lugar na yan? Kasi doon sa barkong bato, may butas yun. Ayun na yun sa tanda kung gaano kalalim. Doon sa barkong bato na nasa itaas, may butas doon sa itaas saka sa ibaba. Ang sukat noon ay 20 inches. Ang convert noon sa sa treasure, ang isang inches, ang katumbas ay 1 meter. Okay, tama naman. Naalala ko tuloy, noong 3 years ago, pag umpisa ko pa lang ng vlog, ay may nagpadala sa akin ng barko na napakalaking bato. Hindi ko alam kung anong lugar yon, pero katulad ng dinescribe dito ni Katiats, na mayroong butas sa bato, sa dulo ng bato, at sinukat nila that is 29 inches daw, galing sa dulo ng barko na bato papunta sa butas. Kaya parang
meron akong dinicode na ganyan na sabi ko sa harap, maghukay kayo 3 to 5 meters at meron kayong makikitang in 2 to 3 meters ay merong mga marka. Kaya kung ito man yung site ay meron nga silang nakuha. Ito yung 777 na marker sa bato. Mamaya atin i-analyze yan using illustration para mas klaro ang ating analysis. 20 inches, 20 meter, ibig sabihin nun. Hindi, ang 1 meter, 3 inches yun. Ay, ano yun? Ang 1 meter, 3 feet. 3 feet. Oo. Ngayon, yung 20 inches, ang katumbas noon ay 20 meter. Yung sa sukat ng sa treasure. Sa treasure, Oo. sa conversion, may Oo, sariling yun ang conversion conversion. sa iya. Ano lang, so hindi ako na. Parang Hindi mo sa to alam. ano, Kami sa- lang ng mga oo. treasure hunter lang Ayun. mga nakakaintindihan dito. Ngayon, yung isang metro, ang katumbas noon 3 feet. Kaya yung 20 Meters. 20 meters na yon, 60 feet. Dumating kami sa pinakadulo, may barkong bato. Hinugis siya. Ang pagkakahugis ay ginamit yung parang sementong puti. Pero pagka inano mo yung semento ba ay yung sementong parang kung sa atin yung matabang na semento na natitipak. Ay, parang sa palitada. Parang Oo, yun, ganun, na natitipak. Palitipag. Tinipak namin ng tinipak yun kasi barko, nasa isipan namin. Barko talaga, o bato, Oo. pero bato siya. Hindi, Bato na. bato nasa loob, hindi pa kitang bato. Hindi pa kita yung barko. Oo, Naguluhan si Bustoyo sa description ni Katiats. Barko kasi palagi ang nabanggit eh. Ang barko kapag nasa ilalim ng lupa ay pwedeng pointer na siya. Kasi yung dulo ng barko, yun ang pointer. Yun ang direksyon. Kasi nga dulo siya ng barko. Kaya kung saan nakaharap yung barko, yun ang direksyon niya. Sa ilalim ng lupa ay pwedeng mag-drift doon kung nasaan yung nakuha nila na barko. Okay, so patuloy natin ang video. Nakakatuwa ito kasi minsan na-disrupt yung explanation ni Katiats dahil nga magaling din ito si Bustoyo magsalita. Tapos 29 feet. Alam niyo ba kung gaano kalalim yung 29 feet? Parang isang poste na yun. Poste, malalim pa. Isang poste na ng Meralco yun. Tapos, paano kayo huminga nun? Di ba may tubo yun? May blower, may hangin ko suporta sa ilalim. Nakakahinga normal. Hindi kailangan ng tubo. Di ba meron yung iba dun may May tubo pa ilalim. May hose. para... Yung hangin. Hindi, may hangin sa loob. Grabe. yun. May 3 kabayon na ginagamit yung mga Hapon. 7 kabayon yung mga ginagamit ng mga Hapon na may hinahakot. Pero hindi nila alam. Talagang may kwento maganda yung mga Yun ang kwento doon. nyo So tayo, aray ko, pucha ng alay, mahirap na maging matanda. So ano naman ang gagawin natin dito? Ito ba binibenta nyo? Hindi. Ibabalik uli namin yan doon. Kasi may marker yan doon. Marker yan doon, so hindi pala siya pwede ibenta. Meron pa rin kami nakuhang yung bote na may lason. Nasa 26 feet naman yun. Yung bote niya, kulay green na mahaba, tapos yung loob may laman. Yung ilalim may itim, tapos yung ibabaw ay maputi. Okay, so anong kailangan natin ngayon gawin? Ngayon, magpapatulong kami sa inyo, baka matutulungan nyo kami na may mahiram na tinatawag na metal detector. Okay, so metal detector, scanners, locator, yan. So kay Bustoyo, kung mapanood mo ang video na ito, dahil para sa inyo ito, ang magandang bilhin mo ay 3. Una yung locator para malocate kung saan yung eksaktong area. And then pagkatapos ng locator ay scanner using scanner. At pangatlo niyan ay pwedeng gamitan pa rin ng magnetometer. Magnetometer, ito yung metal detector na malalim ang kanyang ma-detect. So lahat ng yan ay mabibili nyo sa Bourbon Electronica. Huwag kalimutan,
Bourbon Electronica, numero ni Roniel, pwede mong tawagan Bustoyo, ay 0975-6675-030. At sabihin mo lang akong nagrekomenda sa inyo kasi promoter ako dyan sa mga produkto ng Bourbon Electronica. Okay, so ito, maganda to na balita kasi Bustoyo ay magaling yan at alam kong susuporta yan sa pagtreasurehan dahil pwede siyang mag-vlog at pwedeng makakuha ng maraming ginto. Balik tayo sa video. Okay, so magte-treasure hunting tayo doon. Yun pala yung ating gagawin. Pero dahil nagbablog pala naman kayo, meron kami parang gustong iregalo sa inyo. Nasa kauna-unahan, bagaman may mga treasure hunter na nagbablog din sa YouTube, meron kaming ibibigay sa inyo na pwede nyong i-vlog na Ano yan? kakaiba. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Yun yung tinatawag talagang tunay na mga stone map. Stone map. Pasan. Patingin ako yung mga stone map. Pasan yan? Tingnan natin yan. Stone map. Tingnan nyo. Ito. Ayan. Kahit pa yun mga tinatawag na kilala na vlogger sa YouTube na tinatawag na Surigao-san, wala sila nito. Surigao San. So sa Surigao meron yung mga kayamanan. Ulitin nga natin. Stone map. Pasan. Patingin ako yung mga stone map. Pasan yan? Tingnan natin yan. Stone map. Tingnan nyo. Ito. Kahit pa yun mga tinatawag na kilala na vlogger sa YouTube na tinatawag na Surigao-san, wala sila nito. Surigao San. So sa Surigao meron yung mga kayamanan. Wow. Okay. So sige tayo. Okay rin na nabanggit yung ating pangalan, yung channel. Kaya ay ginawan ko ng reaction ng video na ito dahil sa okay naman. Sana ay makarating ako dyan kay Bustoyo. Kung talagang mahilig siya sa treasure hunting, meron tayong Imperial Treasure Site na pwede i-finance kasi financer lang talaga ang importante dito. Katulad ni Bustoyo ay malaki naman ang sahod niyan sa YouTube, kaya pwedeng isang buwan pang finance sana. Okay, so tapusin na natin ng video mga katiyats. Okay na yan. Saan bibigay mo sa akin stone map? Ayan pa, oh. Yan, oo nga, may mga simbolo. Nasa mga bato yan. Oh. Oo, nasa mga bato. Pero matitigas na bato yan, kaya hindi, ayun, yung mga Mga ilalim na boulder, yan, meron ganyan. pa rin doon sa ilalim mo. May mga mapa din yun. Oh. May mga boulder. Ito, ayun. So, itong 777, hindi pa na natin ito mabibili. Akala ko binibenta Ngayon, nila. pagka nakakuha na tayo, hindi na kailangan pambilhin. Ibibigay na namin sa inyo. Ayun, 777. Hindi, kahit hindi mo nabigay sa akin yan, mas gusto ko syempre yung ginto. Anin ko O, yung hindi. bato. Ito, souvenir kasi ito. Pagka nakakuha tayo doon. Anin ko yung bato. Syempre doon tayo sa ginto. So, sige tayo. So, 777, simula na to ng isang treasure hunting. So, abangan nyo to. Magpo-provide lang tayo ng anong kailangan natin doon. Yung tinatawag na metal detector. Okay, welcome sa treasure hunting family natin, katiyats Bustoyo. At ating mga katiyats, good luck sa inyong project. Kung kayo magkukay dyan, sigurado naman na susuporta sa inyo si Bustoyo. Kudos to Bustoyo. Ngayon, ating nabigyan ng analysis ang inyong sign. Okay mga katiyats, so ito na yung inyong marker. Parang lapida siya. So kapag ganyan na sa itsura pa lang na halos square siya, ibig sabihin ay sintro or sa baba nito kasi lapida. Ngayon 777 is an Emperor Treasure Site na mayroong 777 billion worth of assorted treasures katulad ng jewelries, diamonds, gemstones at gold bars. Okay, so eto, umpisahan natin. Ito na yung ano nyo, marker. So una, halimbawa ito yung barko. Yan yung barko at may malaking butas sabi nyo at nang sinukat nyo ay merong 29 inches. Diyan 29 inches, so nagiging 29
29 feet ba yun yung sinabi nyo na lalim? So 29 feet is almost 9 meters or 8 meters. Estimate ko lang yan. 9 meters ito. At dito kayo nagukay sa harapan ng barko. So tama kayo dahil ang dulo ng barko ay pointer. So ito na. Okay. So dito tayo sa gitna. So ito yung 29 meters halimbawa. Dito nyo nakuha itong lapida dito. So ito na, lapida yan. Nakalagay 77 meters. Ngayon, ang ibig sabihin bakit inulit-ulit nila na tatlong 7, ang unang 7 ay itong pagkuha nyo ng lapida. Yan ang pinakaunang 7. Ang 7, yan ay hindi 7, yan ay kanji word for treasure. Kanji symbol siya. Kaya sabi ng 7 ay dig down. Dig down. Okay, at ang value ng lalim niyan ay sabi nyo ay 9, pero sa tingin ko yan ay 7 meters pa rin ang lalim niyan ng original kasi kumakapal ang lupa, kaya ngayon nagiging 9 siya meters, pero nung pagbaon niya ng hapon palagay ko 7 meters pa ang lalim niyan, medyo mababaw pa. Okay, ngayon bakit nilagyan uli nila ng pangalawang 7 na may plus? Okay, ang 7 plus sa aking treasure code, sa aking librito na bigay ng aking father, ang 7 plus mismo ay diamonds. Pwedeng may halo siya na gemstones. So kanina sabi nyo jewelries, pwede rin kasi ang mga jewelries ay merong perlas, merong diamonds at merong gemstones. So pwedeng jewelries yan, pero gemstones talaga yan. So ang ibig sabihin naman yan ay hukay pa rin kayo sa katulad ng lalim ng unang hukay nyo. So dito sabi nyo ay 29 feet, equivalent to almost 9 meters. Estimate ko lang yan. So hukay na naman kayo ng 9 meters galing sa lapidan nyo, at dito na layer matagpuan nyo ang box na merong laman na diamond. So dito na yung diamond at jewelries. Kung hindi man yan diamond, jewelries na maraming diamond. Ayan, and then itong pangatlo ay ganun pa rin. Hukay na naman kayo ng another 9 meters. So 9 meters all in all, ilan na ba? So 1, 2, 3, 27 meters lahat ang hukay nyo. At pagdating nyo sa 27 meters, ito na yung pinaka big deposit na nariyan. So tama yan, dalawang boxes yan. Pangatlo yung una, yung lapida, walang laman, pero yun ang una na 7. Pangalawang 7 is assorted diamonds with jewelries, at ang pangatlo ay gold bars talaga ito. Ang 7x na ganyan ay gold bars, kaya ibinaon siya ng malalim. Nasa 27 meters na siya ang lalim. Kaya itong 7x dito, ito na yung target na big deposit, gold bars. Okay, good luck sa inyo mga katiyats, at ingat kayo, at God bless you all. At kay Boss Tuyo, welcome to the club.